Sa mga kababayan, pakinggan ninyo itong mabuti dahil ang balitang ito ay direktang nakakaapekto sa inyong pensyon, sa inyong sweldo bilang isang retirado, at sa inyong kinabukasan. Simula sa Mayo 20, 2026, ibig sabihin ay ilang araw na lang mula ngayon, magpapatupad na ang SSS ng mga bagong patakaran pagdating sa paraan ng pagpapalabas ng pensyon sa pamamagitan ng ATM. At kung hindi ninyo ito malalaman ngayon, posible na mapahirapan kayo sa susunod na release ng inyong buwanang pensyon. Kaya naman huwag ninyong palampasin ang video na ito. Panoorin ninyo hanggang sa huli dahil maraming importanteng detalye ang aming ilalahad para sa inyo ngayon. Mahal naming mga manonood, alam namin na marami sa inyo ang naghihintay sa bawat buwan para sa inyong pensyon. Hindi lang ito pera, ito ang inyong kabuhayan. Ito ang bunga ng inyong mahabang pagtatrabaho, ng inyong pagod, ng inyong sakripisyo para sa inyong pamilya at para sa bansang ito. At dahil diyan, may pananagutan kaming siguraduhing malalaman ninyo ang bawat pagbabago na maaaring makaapekto sa inyong nakatanggap na karapatan. Kaya simulan na natin. Ito ang hindi alam ng marami. Ang SSS ay nagpapatupad na ng bagong sistema ng pagpapalabas ng pensyon simula Mayo 20, 2026. Ang pagbabagong ito ay nakakaapekto sa lahat ng pensyonado na tumatanggap ng kanilang buwanang pensyon sa pamamagitan ng Pension Savings Account or PSA, Land Bank ATM Card at DBP Cash Card. Ang layunin ng bagong patakaran ay maiwasan ang mga duplicate na pag-withdraw, maprotektahan ang mga benepisyaryo mula sa pandaraya, at masiguro na ang tamang tao lamang ang makakatanggap ng tamang halaga. Pakinggan ninyo itong mabuti. Sa ilalim ng bagong rules, ang inyong ATM pension account ay mangangailangan ng biometric verification bago payagan ang malalaking transaksyon. Ibig sabihin, kung ang inyong pensyon ay nagkakahalaga ng higit sa 5,000 piso bawat buwan, kailangan ninyo na i-verify ang inyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng fingerprint o Face ID sa pinakamalapit na SSS branch o sa mga accredited na partner banks. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pensyon ay 10,000 piso at meron kang loan deduction na 2,000 piso bawat buwan dahil sa inyong salary loan noong nagtatrabaho ka pa, ang iyong net na matatanggap ay 8,000 piso. Sa ilalim ng bagong sistema, ang verification ay kailangan bago makredit ang buong halaga sa iyong account. Kung hindi mo pa nai-update ang iyong biometrics sa SSS, posible na ma-hold ang iyong pension sa loob ng 3 hanggang 5 araw na trabaho bago ito mapalabas. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong marinig. Ang tinatawag na clawback or offset policy ng SSS ay mas mahigpit na ngang ipapatupad simula ngayong Mayo. Ang clawback ay isang proseso kung saan ang SSS ay may karapatang bawiin o ibawas sa inyong pensyon ang anumang utang na mayroon kayo sa organisasyon. Kabilang dito ang hindi pa nababayarang salary loan, calamity loan, housing loan, at iba pang uri ng SSS loan na na-avail ninyo noon. Ito ang halimbawa para mas malinaw. Kung ang inyong pensyon ay 12,000 piso bawat buwan at mayroon kang natitirang loan na nagkakahalaga ng 6,000 piso bawat buwan, ang iyong aktual na matatanggap ay 6,000 piso lamang. Hindi maaaring huwag bayaran ang utang na ito kahit pensyonado ka na dahil ang SSS ay may legal na karapatang gawin ang offset na ito ayon sa Republic Act. Kaya kung hindi pa kayo sigurado kung meron kayong natitirang balanse sa inyong loan, pumunta na kayo sa pinakamalapit na SSS branch o mag-login sa inyong My SSS account para malaman ang inyong loan status. Huwag ninyong palampasin ito para sa ating mga kababayang GSIS pensionado. Mayroon din kayong dapat malaman. Ang GSIS ay patuloy na nagpapatupad ng kanilang sariling Active Pensioner Verification System. Kung hindi pa kayo nagre-report para sa inyong annual verification, posible na suspindihin ang inyong pension kahit sandali lamang. Ang GSCS ay nagbibigay ng 30 araw na grace period bago mag-suspend ng pension. Kaya kung nakalagpas na kayo ng inyong anniversary date ng verification, pumunta agad sa pinakamalapit na GSS office or gamitin ang EGCS Mo mobile app para ma-verify ang inyong sarili. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa ACOP o ang Annual Confirmation of Pensioners. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang obligasyon ng bawat SSS pensyonado. Ang ACOP ay dapat gawin isang beses bawat taon at ito ang paraan ng SSS para malaman kung ang pensyonado ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa pensyon. Kung hindi kayo magsasagawa ng ACOP sa loob ng itinakdang panahon, ang inyong pensyon ay maaaring mapigilan.
Sa bagong patakaran ngayong 2026, ang SSS ay nagdagdag ng digital ACOP na maaari nang gawin sa pamamagitan ng SSS mobile app. Para sa mga hindi sanay sa teknolohiya, maaari ring gawin ng ASOP personal sa SSS branch. Magdala ng inyong valid ID tulad ng Senior Citizen ID, SSS card, passport, or PhilHealth card. Magdala rin ng dalawang kopya ng inyong resibo ng utility bills o anumang dokumento na nagpapatunay ng inyong kasalukuyang tirahan. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa mga miyembro ng pamilya o sa mga tauhan ng SSS kung hindi kayo makakarating ng mag-isa. Ito ang hindi alam ng marami pagdating sa release schedule ng pensyon. Sa ilalim ng bagong sistema ng SSS, simula Mayo 20, ang mga pension payment ay ilalabas base sa huling dalawang numero ng inyong SSS number. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 0 hanggang 19, ang inyong pensyon ay ilalabas sa unang 5 araw ng trabaho ng buwan. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 20 hanggang 39, ang inyong pensyon ay ilalabas sa ika-6 hanggang ika-10 araw ng trabaho. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 40 hanggang 59 mula sa ika-11 hanggang ika-15 araw. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa isix na hanggang 79 mula sa ika-18 hanggang ika-20 na araw ng trabaho. At kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 8 hanggang 99 mula sa ika-21 hanggang katapusan ng buwan. Mahalaga itong malaman para hindi kayo mabigla kung bakit hindi pa nire-release ang pensyon ninyo sa simula pa ng buwan. Lahat kayo ay matatanggap ng inyong pensyon. May pagkakataon lang na iba ang timing para sa bawat isa. May isa pang mahalagang update. Para sa mga pensyonado na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng door-to-door na ibibigay ng rural banks o mga accredited bayad centers, ang SSS ay nag-anunsyo na ang mga bayad centers na ito ay kailangang mag-comply na rin sa bagong verification requirements. Kung ang inyong bayad center ay hindi pa nagre-rehistro sa bagong sistema ng SSS, posible na mapahirapan kayo sa pagkuha ng inyong pensyon. Kaya huwag kayong mahiyang magtanong sa inyong bayad center kung registered na sila sa bagong sistema. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga scam. Mga kababayan, ito ang isa sa mga pinakamahalagang babala na maibabahagi namin sa inyo ngayon. Dahil sa pagpapatupad ng bagong SSS ATM rules, maraming mga manloloko ang sinasamantala ang kalituhan ng mga pensyonado. May mga taong nagtatawag at nagpapakilalang empleyado ng SSS at hihingi ng inyong ATM PIN number, inyong date of birth, or inyong SSS number para daw ma-verify ang inyong account. Huwag kayong maniwala rito. Ang SSS ay hindi kailanman hihiling ng inyong ATM PIN number, hindi sa telepono, hindi sa email, at hindi sa social media. Kung may tumawag sa inyo at nagpapakilalang SSS employee at hinihingi ang inyong personal na impormasyon, ibaba agad ang telepono at i-report sa SSS hotline. Ang opisyal na hotline ng SSS ay 1455. Maaari rin kayong pumunta personal sa pinakamalapit na SSS branch para i-report ang kahina-hinalang aktibidad. Para sa ating mga kababayang may hirap pumunta sa SSS branch dahil sa edad o kalusugan, mayroon din kayong mga pagpipilian. Ang SSS ay may Authorized Representative System kung saan maaari kayong magpadala ng isang pinagkakatiwalaang tao na may inyong Special Power of Attorney or SPA. Ang SPA ay maaaring gawin sa pamamagitan ng isang notaryo publiko at dapat maglaman ng malinaw na pahintulot na kumilos kayo sa inyong pangalan. Siguraduhin na ang inyong kinatawan ay may dalang kanilang sariling valid ID, ang inyong valid ID at ang notarized na SPA. Para sa mga may katanungan tungkol sa inyong pension amount, loan deduction, o kahit anong bagay na may kaugnayan sa inyong SSS account, heto ang mga opisyal na paraan para makipag-ugnayan sa SSS. Ang hotline ay 14055, available sila mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang kanilang opisyal na website ay www.sinwest.gov.tw at maaari rin kayong mag-email sa Member Relations Assess Gov.idu. Huwag kayong magtiwala sa kahit anong Facebook page o grupo na nagpapanggap na opisyal na SSS account maliban sa mga napatunayan na may blue check mark. Ito ang huling mahalagang paalala bago natin tapusin ang video na ito. Kung ang inyong pensyon ay hindi pa dumating pagkatapos ng inaasahang release date, huwag kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa SSS. Huwag kayong matakot.
Huwag kayong mahiyang magsalita para sa inyong sarili. Ang pensyon na ito ay hindi regalo. Ito ang inyong pagtitipid, ito ang inyong kontribusyon, ito ang inyong karapatan na ipinagpaglaban ninyo sa loob ng maraming taon ng inyong buhay. Mga kababayan, alam namin na mahirap ang buhay ngayon. Ang presyo ng pagkain ay mataas, ang gamot ay mahal, at ang bawat piso ng pensyon ay may kahulugang higit pa sa numero. Ito ang dignidad ninyo, ito ang kalayaan ninyo, ito ang patunay na ang inyong mga taon ng pagtatrabaho ay may halaga at may kabuluhan. Kaya naman huwag ninyong hayaang maagaw ang inyong karapatan dahil sa hindi kaalaman o dahil sa pandaraya ng iba. Kung mayroon kayong nakilala na hindi pa nakakaalam ng mga bagong SSS rules na ito, ibahagi ninyo ang video na ito sa kanila. Ipadala sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga dating katrabaho dahil ang kaalaman ay ang pinakamahalagang sandata natin laban sa mga gustong samantalahin ang ating kahinaan. At kung gusto ninyong laging updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth, at iba pang benepisyo ng ating mga pensyonado at senior citizens, i-subscribe na kayo sa aming channel at pindutin ang bell button para hindi kayo mapag-iwanan ng kahit anong importanteng update. Salamat po sa inyong panonood ngayon. Ingat lagi kayo, alagaan ang inyong kalusugan at tandaan. Kayo ay karapat-dapat sa bawat sentimo ng pensyon na iyon. Magpaalam muna ako sa inyo ngayon at hanggang sa muli, mabuhay tayong lahat.